Natapos ang huling episode sa pagtalo ng ating bida sa walang kontrol na AI na nag-utos sa mga makina na paksain ang sangkatauhan. At dahil doon, nalampasan niya ang isa pang hamon sa mundo ng panaginip. Nagsisimula ang episode na ito sa mga tao sa Great Glory Company na nagchichismisan tungkol sa balitang biglang nakoma si Mr. Lawrence. May nagtanong, sino si Mr. Lawrence? At ang unang tao ay sumagot, siya ang fiancé ng direktor ng marketing department. Yung matandang lalaki na engaged kay Sabrina. Oo, siya nga. Tapos, makikita natin ang tambak ng mga papel at may nagtatype ng mabilisan. Walang iba kundi si Sabrina, masipag pa rin tulad ng dati. Tumingin siya sa gilid at nakita ang isang bagay na matagal na dapat niyang tinanggal, ang tanim na kamatis. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang assistant na tanggalin ito. Nagtanong ang assistant, ano? Si Miss Luo ay sobrang maalaga sa plantang ito noon. Ang una niyang ginagawa tuwing umaga sa kanyang opisina ay ang diligan ito. Kapag may libreng oras siya, inaalagaan niya ito at tinitingnan ang mga dahon. Ngayon, bigla na lang niya gustong alisin ito. Tinitigan ni Sabrina ang babae at tinanong kung may alinlangan siya. Sinabi ng babae na wala at agad na aalisin ang halaman. Pagkatapos, nagbago ang eksena sa 2003 noodle restaurant na bukas na at tumatakbo. Aparenteng ito ang araw ng pagbubukas ng restaurant at maraming tao ang nandun. Mukhang lahat ay nasisiyahan sa pagkain. Nandun din si Sandy. Tinanong niya si Howard kung bakit hindi rin siya nagbebenta ng noodles para sa delivery. Maraming mga negosyante sa lugar at karamihan sa kanila ay masyadong abala o tamad lumabas para magtanghalian. Sigurado siyang hindi sapat ang kita ni Howard. Tiyak na tataas ang kita niya kung mag-aalok siya ng delivery. Naisip ni Howard na magandang ideya iyon. Tapos, sinabi ni Sandy na may balita siya. Ang fiancé ni Miss Luo ay nasa kritikal na kondisyon. Kinagabihan, sa gusali ng Great Glory Company, may pumindot sa elevator button. Si Sabrina iyon, nagtatrabaho pa rin ng gabing iyon. Bumukas ang elevator at nakita niya ang isang taong hindi niya inaasahan. Si Howard, nagsasabing nagdala siya ng noodle delivery. Pumasok si Sabrina sa elevator, tumayo sa tabi niya. Sandaling tumahimik ang dalawa hanggang sinabi ni Howard na narinig niya na babalik na ang kanyang kalayaan. At binati niya si Sabrina sa pagbabalik ng kanyang kalayaan. Sinabi niya na pwede na siyang mamuhay ayon sa gusto niya. Makipag-date sa kahit sino at magpakasal tulad ng normal na tao. Tinanong ng bida kung nakahanap na siya ng tamang lalaki, at sinabi niyang hindi pa. Pagkatapos, diretsahan siyang tinanong ni Howard. Paano kung ako? Nagulat si Sabrina. Tinanong niya kung bibigyan siya ng pagkakataon na maging taong iyon. Ngunit nanatiling tahimik si Sabrina, nakatingin lamang sa kanya. Pagkatapos ng ilang segundo ng hindi komportableng katahimikan, ngumiti si Sabrina. Akala ni Howard na magandang senyales iyon at natatanggapin niya. Ngunit sinabi niyang hindi, na ikinagulat ni Howard. Pagkatapos, sinabi niya na nanaginip siya na marami silang pinagdadaanang magkasama. Walang tao sa lungsod, at nagsikap silang mabuhay ng magkasama. Nagulat si Sabrina na malaman na pareho sila ng panaginip. Akala ni Howard na kung sinabi niya agad iyon, wala sanang nangyari. Mismong si Sabrina ang nagtanong kung bakit hindi niya sinabi noon pa. Sumagot siya na akala niya ay panaginip lang iyon. At hindi siya naglakas loob na sabihin dahil ayaw niyang mapahiya. Tinanong niya kung natatandaan ba ni Sabrina ang sinabi niya sa kanya noong una silang magkita sa panaginip. Para sa mga hindi naalala, sinabi niyang huwag siyang subukan dahil hindi siya ang tipo nito. Sinabi ni Howard na, naging arrogant si Sabrina sa kanya, at hindi niya kinalimutan ang mga salita nito. Napabuntong hininga si Sabrina at sinabi na talagang mababa ang kumpiyansa sa sarili ni Howard. Inamin ni Howard iyon na mababa talaga ang kumpiyansa niya sa sarili. Ngunit kahit pagkatapos ng panaginip, nang mapansin niya ang anumang senyales na maaaring maalala ni Sabrina iyon. Hindi pa rin siya naglakas loob na magsalita. Alam mo ba kung bakit? Tanong niya. Pagkatapos, tinanong niya kung natatandaan ba ni Sabrina ang huling araw ng laro. Si Howard na nakaupo sa wheelchair, tinanong kung minahal ba siya nito kahit kailan. Ang sagot ni Sabrina ay hindi. Noong oras na iyon, malapit nang mamatay si Howard. At sinabi ni Sabrina na hindi niya ito minahal. Ano ang inaasahan ni Sabrina na gawin ni Howard? Lumuhad sa kanya at dilaan ang kanyang mga paa sa tunay na mundo. Nagalit si Sabrina at tinanong kung sinabi ba ni Howard na mahal niya ito. Pagkatapos, sinabi ni Sabrina na sabihin mula sa puso ang nararamdaman niya para sa kanya. Para kay Howard, siya ba ay isang sexual partner lang? Nais ba niya ng isang mabilisang relasyon? Naiiyak na si Sabrina, sumisigaw sa kanya, tinatanong kung bakit dapat niya siyang mahalin.
Bakit dapat niyang gumawa ng unang hakbang papunta sa kanya? Sino ba siya? Tanong niya. Tinawag niya si Howard ng kung ano-ano at sinabing kung mamamatay siya, wala siyang pakialam. Tulad ng sinabi niya noong isang beses, noong namatay si Howard sa panaginip. Sa wakas, naunawaan ni Howard ang nararamdaman ni Sabrina para sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit at humingi ng tawad. Ngunit sinabi ni Sabrina na alisin niya ang mga kamay niya habang sinusubukan niyang itulak si Howard palayo. Patuloy na niyakap ni Howard si Sabrina, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Bumukas ang pinto ng elevator at may dalawang security guard na papasok na. Ngunit nakita nila si Howard at Sabrina na magkayakap ng emosyonal. Nakatayo sila roon, hindi alam ang gagawin. Pagkalipas ng ilang minuto, naglalakad pa uwi ang bida pagkatapos ng pangyayari. Habang nag-iisip ang mga security guard kung nakakascore ba talaga ang lalaking iyon sa magandang babae. Naghihintay si Kitty kay Howard sa labas. Sinabi niya na humanga siya sa pagkakataong ito. Sa wakas ay gumawa ng aksyon si Howard tungkol kay Sabrina. Hindi masama, bagamat medyo mapanganib. Pero para sa isang babaeng tulad niya, kailangan mong sumugal. Walang sinabi si Howard, mukhang malalim ang iniisip. Tinanong ni Kitty kung hinalikan ba niya si Sabrina nang may pagkasabik at napalutang ito. At pagkatapos ay naging girlfriend niya. Huminto sa paglalakad si Howard, malalim na huminga at sinabi na hindi. Sinabi ni Sabrina na ayaw na niya itong makita at pinaalis na siya. At ganyan nagtatapos ang kabanata, mga kaibigan. Nagsisimula ang susunod na kabanata sa anunsyo ng isa pang edisyon ng Korea's Got Talent. Naroon ang mga hurado, naghihintay sa susunod na kalahok. Handa na ang susunod na kalahok. Siya na ang susunod, si Sunny. Mukhang mas kumpiyansa siya kaysa dati. Handa na siyang magpakitang gilas. Sinabi ng kanyang coach na oras na para ipakita sa mga hurado kung paano siya talaga kumanta. At si Sunny, hindi nawawala ang focus, simpleng sinabi. Okay. Nasisiyahan ng coach dahil biglang naging kumpiyansa si Sunny. Pagkatapos, nagsimula na siyang magtanghal. May kakaiba sa kanya. Nagbago ang kanyang presensya sa entablado. Mukhang mas sensual siya at mas maganda ang kanyang pagkanta, nakikipagkompetensya sa ibang mga profesional na mga awit. Mukhang ang pagtitiwala sa sarili talaga ay may malaking pagkakaiba. Dati, sinasabi niyang maaaring matanggal siya sa unang yugto. Ngunit nakarating siya sa finals. Ang pagbabagong ito sa pag-uugali ni Sunny ay talagang nakakuha ng pansin ng mga tao. Lumaki ang kanyang kasikatan matapos lumahok sa The Voice Korea. Talagang nagugustuhan na siya ng mga tao ngayon. Samantala, sa 2003 Noodle Restaurant, maayos na ang lahat. Nirehistro na ang restaurant sa Uber Eats at DoorDash at tuloy-tuloy ang mga deliveries. Hindi pa kasama ang mga customer na kumakain doon at palaging bumabalik dahil masarap ang pagkain. Mas masipag na si Howard kaysa dati. Napansin na ito ni Kitty at tinanong ang pinsan niya kung bakit hindi siya magpahinga, pero tumanggi siya. Kailangang unahin ng mga matatanda ang kumita ng pera, pero ang totoo, ayaw niyang tumigil dahil alam niyang maiisip niya si Sabrina. Pagkatapos ay maiisip niya si Sharon, at saka si Sunny. Hindi siya mapakali. Masyadong matala si Kitty kaya tinanong kung sigurado siyang ayaw niyang kausapin si Sabrina, pero gaya ng dati, walang sinabi si Howard. Tinanong ng dalaga kung balak niyang habulin si Sharon kahit na siya ang iniwan. Napabuntong hininga na lang si Howard. Sinabi ng dalaga na baka hindi naman ganoon kasama dahil, sa huli, hindi nagtagumpay ang relasyon niya sa pareho. Marami siyang mga balakid sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Ang una ay ang katotohanang pareho silang mayaman at siya ay isang dukhang lalaki na walang mabili para ikasya nila. Ang pangalawang balakid ay ang kanilang mga kamag-anak na ayaw ng isang dukhang lalaki tulad niya sa paligid nila. Ang mga iyon pa lang ay mga unang problema na kailangan niyang harapin. Sa kalaunan, marami pang ibang bagay. Ang mga bagay na ito ay tiyak na pahirapan siya hanggang sa pagkapagod at pilitin siyang tanungin ang sarili niyang buhay. Sinabi ni Kitty na ang buhay ay isang masakit na paglalakbay. Kapag hindi tayo nasasaktan, nasa landas tayo patungo sa pagdurusa. Masyadong pilosopikal ang dalaga. Magaan na kinuwilyuhan ni Howard ang ulo nito at sinabi na bata pa lang siya na nagkukunwaring relationship coach, at sinabi ng dalaga na hindi niya kasalanan kung bobo ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono niya. Binasa ni Kitty ang mensahe at agad na gustong ipakita kay Howard, pero sinabi nito na tama na ang kwentuhan para payapa siyang makapagtrabaho. Pero iginiit ng dalaga na tumingin siya. Ipinakita niya ang isang balitang artikulo mula sa isang chismis na site. Nabanggit ni Sunny sa isang panayam na crush niya ang isang tao, at ang taong iyon ay. Pinatugtog ni Kitty ang video ng panayam habang umaasa si Howard na hindi gagawin ng dalaga ang iniisip niya.
At pagkatapos ay nakita namin si Sonny pagkatapos ng kanyang pagtatanghal sa Korea's Got Talent. Sinabi ng reporter na ang pagtatanghal ni Sonny sa finals ng Korea's Got Talent ay nagulat sa mga manunood at nagkakagulo ang mga tagahanga sa kanyang presentasyon. Tinanong nito si Sonny kung ano ang masasabi niya tungkol dito. Ginawa ni Sonny ang klasikong puso gamit ang kanyang mga daliri at pinasalamatan ang lahat ng mga tagahanga sa kanilang pagmamahal at suporta, sinasabing ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Binanggit ng host na inimbitahan si Sonny na magbida sa isang pelikula at ang kanyang kapareha ay isang bagong tuklas na talento. Tinanong niya kung may chance ang may mangyayari sa kanila sa panahon ng pagkuha ng pelikula. Hindi nagustuhan ni Sonny ang tanong at sinabi ni Kitty na wala silang chemistry, at bukod pa rito, ang pag-ibig ng mga idolo ay isang pagkamatay. Kaya tumugon si Sonny na hindi, wala silang magiging ugnayan. Sabi ni Kitty, kita mo. Idinagdag ni Sonny na hindi ito ang tipo niya. Sinamantala ng reporter ang pagkakataon na tanungin si Sonny kung pwede bang sabihin kung ano ang tipo niya, dahil marami sa mga tagahanga ang tiyak na curious. Sinabi ni Sonny na ang tipo niya ay isang makalumang lalaki na gustong tumulong at magturo sa mga tao, napakabait at matiisin, hindi madalas na nagsasabi ng matatamis na salita para magpaligaya, pero palaging pinoprotektahan siya sa mga mapanganib na sitwasyon. Nagkomento ang reporter na napaka-espesipiko nito, at tinanong kung tinutukoy ni Sonny ang isang espesyal na tao. Medyo nahiya si Sonny, sinabi niyang oo. May crush na siya sa isang tao. Ang pangalan niya ay napagtanto ng kanyang trainer ang gulo na malilikha ni Sonny. Pati si Kitty ay nagsasabing baliw ito, at ang ginagawa niya ay maaaring magpababa ng kanyang kasikatan. Pero nagawang maantala ng trainer, sapat para pigilan si Sonny na banggitin ang pangalan ng kanyang crush. Pati si Howard ay napabuntong hininga. Ang sitwasyon niya sa dalawang babae ay sapat na komplikado kahit na hindi pinangalanan ni Sonny siya sa telebisyon. Kaya, mga ilang sandali ay lumipas, at nakikita natin ang isang sigarilyo na sinisindihan. At sino ang mag-aakala, si Howard ay naninigarilyo. Mukhang ang sobrang pagtatrabaho ay may epekto. Sinabi ni Kitty na hindi man lang niya gusto ang paninigarilyo, tama. At sinabi niya, sinabi ng dalaga na marahil ang ginawa ni Sonny, sadyang pagsasalita tungkol sa kanyang crush at pagkatapos ay naputol, ay itinakda para lumikha ng hype. Muling humitit ang bida sa kanyang sigarilyo, at bumuga ng isa pang mer. Sinabi niya sa pinsan na oras na para umalis siya dahil kailangan niyang magtrabaho. Pero nagkukunwari ang dalaga na hindi narinig at tinanong tungkol kay Sabrina. Pinatay ni Howard ang sigarilyo at huminga ng malalim. Sinabi ni Kitty na kailangan niyang linawin ang mga bagay kay Sabrina minsan at para sa lahat. Kung hindi niya kayang tanggapin ito, kailangan niyang sabihin iyon sa kanya. Pero kung ayaw niyang mawala ito minsan at para sa lahat, kailangan niyang puntahan ito. Kung siya ay isang lalaki, kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Iniisip ng dalaga na ang mga bagay ay hindi palaging malulutas sa matatamis na salita. Minsan kailangan mong maging diretso. Tinanong niya kung naghihintay si Howard na si Sabrina ang gumawa ng unang hakbang para puntahan siya. Nagsimulang maglinis ng mesa si Howard gamit ang isang basahan pero hindi talaga siya nakikinig dito. Nagpatuloy si Kitty, sinasabing ang mga babae tulad ni Sabrina ay napaka-passive, na may sobrang pride para habulin ang isang lalaki. Ang huling bahaging ito ay lalo pang nagpagalit kay Howard. Inisip niya ang sinabi ni Sonny sa panayam, at naalala ang sinabi ni Sabrina sa kanya. Napaka-komplikado ng buong sitwasyon. Sinabi ni Kitty na ganoon ang mga babae. Bago makipagrelasyon, palagi nilang iniisip ang isang kahangahangang bagay, pero nagigising lang sila pagkatapos paulit-ulit na ma-disappoint ng isang lalaki. Tumalikod si Howard sa dalaga at tinanong kung ibig sabihin nito ay palaging kasalanan ng lalaki. At ang mga babae ay palaging biktima. Hindi iyon parang patas. Hindi naintindihan ni Kitty ang ibig niyang sabihin. Pero nagpatuloy siya, sinasabing babae siya, kaya syempre papabor siya sa mga babae. Palaging sinisisi ng mga babae ang mga lalaki sa lahat ng bagay. Kapag naghiwalay ang isang magkasintahan, kahit ano pa ang nangyari sa pagitan nila, palaging kasalanan ng lalaki. Sa isang relasyon, kapag nasaktan ng babae, ang lalaki ay isang halimaw na dapat mamatay. Sinabi niya ito, naaalala ang unang relasyon niya. Malamang, ang iniisip lang niya ay ang ginawa ng lalaki para saktan siya. Pagkatapos ay tinanong niya, pero naisip ba niya kung paano nakakasakit ang kanyang ugali sa lalaking kasama niya? Ang mga lalaki ay hindi lamang makapagsabi ng kanilang sakit at hinanakit ng bukas tulad ng mga babae, ngunit hindi ibig sabihin na hindi sila nalulungkot. Sa huli, lahat tayo ay tao. Lahat tayo ay may kasiyahan at kalungkutan sa buhay.
Nagsimulang mag-ring ang telepono ni Howard. Sinagot niya ito, at isang babaeng boses ang nagsabi na si Sabrina ay nasa labas ng gusali, na palilibutan ng ilang mga lalaki na pumipilit sa kanya. Nakikita natin na sa labas, may mga lalaki talaga na pinaligiran si Sabrina at dinala siya sa isang eskinita. Sinabi ng isang lalaki na mukhang lasing itong babae na napakagandang pagkakataon. Dadalhin nila siya para isakay. Sinubukan ni Sabrina na sabihin sa kanila na umalis, ngunit isang malakas na alon ng pagkahilo ang halos magpakahilo sa kanya. Sinabi ng isa pang lalaki na hindi siya dapat masyadong malamig. Magiging magkaibigan sila at hinayla siya papunta sa nakaparadang kotse. Nagawang itapon ng lalaki si Sabrina sa van, at pinatakbo ng isa pang lalaki ang sasakyan. Nagtinginan ng dalawa at ngumiti. Jackpot na ito para sa kanila. Isa ito sa mga pinakamagandang babae na nakita nila. Ngunit sa sandaling iyon, biglang huminto ang isang motorsiklo sa harap ng kanilang kotse, nakakatakot sa kanila at napapreno. May bumaba mula sa motorsiklo, at syempre, si Howard iyon. Galit na galit din ang dalawang lalaki. Hindi nila hahayaan na sirain ng payat na lalaking ito ang kanilang kasiyahan. Ngunit makikita natin na hindi lamang sinira ng payat na lalaki ang kanilang kasiyahan, kundi binugbog din niya sila hanggang mawala ng malay. Naiwan ang kanilang van na nakabukas ang pinto sa gitna ng kalye. Ilang sandali pa, kinuha ni Howard si Sabrina, hindi niya alam kung bakit siya dapat nasa apartment ni Howard. Mahirap paniwalaan na inuwi niya ng ligtas si Sabrina. Ngunit mukhang lasing pa rin siya. Tinanong niya kung gaano karami ang nainom ni Sabrina. Ngunit sinabi ni Sabrina na huwag siyang hawakan at sinubukang lumayo. Samahan daw siya sa pader at mukhang masusuka, ngunit sinabi na hindi naman siya uminom ng marami. Hindi sapat para makalimutan ang isang tiyak na tao. Naisip ni Howard, naku po. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing iuuwi niya ito. Ngunit binawi nito ang kamay at sinabi sa kanya na layuan siya. Pagkatapos ay naglakad palayo. Napabuntong hininga si Howard at sinabi na hindi niya hinabol si Sabrina nitong mga nakaraang araw dahil hinihintay niya na parehong magkalma at pag-isipan ang mga bagay. Mukhang magsusuka na muli ang babae. Huminga ng malalim si Howard at sinabi na tama siya. Hindi siya kumpiyansa sa paligid ni Sabrina dahil sa tingin niya hindi siya karapat-dapat. Tinanong ni Sabrina kung bakit sinasabi niya ito sa kanya. Hindi ba may girlfriend na siya? At narinig ni Sabrina ang mga chismis ng nakikipag-date si Howard kay Sharon. Sinabi niya na hindi nakakapagtaka na lumayo siya sa kanya. Sa huli, iyon ang problema. Lumapit si Howard sa kanya at sinabi na nakipaghiwalay siya kay Sharon. Nagulat si Sabrina. Hindi niya inaasahan iyon, ngunit nananatiling maingat si Sabrina, na nagsasabing nangangahulugan iyon na iniwan siya ni Sharon, at iyon ang dahilan kung bakit siya lumapit kay Sabrina. Naalala ni Howard na sinabi ni Kitty na seryoso ang mga babae pagdating sa ex-girlfriends. Karaniwang nagtataka sila kung ilan ang naging ex ng isang lalaki. Mahal ba ako ng higit sa ex niya? Kung hindi tamang masasagot ang mga tanong na ito, magkakaroon ng alitan sa relasyon, o maaaring maghiwalay. At bakit napakahalaga ng nakaraan sa mga babae? Gusto ng mga babae na monopolyo ang kanilang kasintahan. Gusto ko siya ng husto at umaasa ako na ako lang ang gusto niya. Tiniyak ni Howard na sabihin kay Sabrina na matagal na silang naghiwalay ni Sharon, at sa totoo lang, sandali lang sila nagkasama. Iniisip ni Howard na ito ang kanyang pride na nagtulak sa kanya kay Sharon, ngunit ngayon ay napagtanto niya na kung gusto niyang iwanan siya, hayaan na lang siya. Tinanong ni Sabrina kung siya ang nag-propose, ngunit sinabi ni Howard na si Sharon ang lumapit sa kanya. Sinabi ni Sabrina na narinig niya na si Sharon ay hot, at sinabi ni Howard na sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang nakita ni Sharon sa kanya. Baka gusto lang niyang matigil ang kanyang pag-iisa. Natatakot si Howard na baka isipin ni Sabrina na gagawin niya rin iyon sa kanya. Takot na baka magsawa lang si Sabrina at iwanan siya. Takot si Howard na hindi niya makayanan iyon. Tiningnan ni Sabrina si Howard ng patagilid, medyo nahihiya, at tinanong kung sino ang nagsabing gusto niyang makasama si Howard, ngunit hindi gusto ni Howard na malaman iyon. Hinawakan niya ang balikat nito at hinayla palapit. Inilagay ni Sabrina ang kamay sa dibdib nito upang itulak palayo at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Howard na huli na. Nagpasya na siya na magiging girlfriend niya si Sabrina, gusto man niya ito o hindi, at sinabi niyang hindi niya makakalimutan ang mga araw na magkasama sila sa panaginip. Kaya't mga guys, hinawakan niya ang baba nito at unti-unting inilapit ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, hindi sumubok tumutol si Sabrina. Sa katunayan, ipinikit nito ang mga mata at dahan-dahang naglapit ang kanilang mga labi hanggang sa maghalikan, katulad ng mga matagal na halik sa mga pelikula. Habang naglalambingan ang dalawa, may isang nanunood sa eksena. Si Sandy iyon.
Nakatago sa likod ng isang palumpong. Papunta siya sana sa restaurant noong 2003 para kumain nang makita niyang pinaliligiran ng mga lalaki si Sabrina, at siya ang tumawag kay Howard para tulungan ito. Kaya, ngayon naiintindihan niya na kung bakit tila galit si Sabrina kapag kasama si Howard. Samantala, patuloy sa halikan ang dalawa. Nagsisimula ng mag-init ang mga bagay sa pagitan nila, at sinisimulan na ni Howard na ipasok ang kamay sa loob ng damit ni Sabrina. Ngunit mabilis na hinawi ni Sabrina ang kamay nito at sinabing maghinay-hinay dahil nasa pampublikong lugar sila. Tinanong ni Howard kung iniimbitahan ba siya ni Sabrina sa bahay nito. Sinabi ni Sabrina na maging seryoso si Howard. Ngunit sinabi ni Howard na, oo naman, nagawa na nila ang lahat sa panaginip. Sinabi ni Sabrina na 3 buwan. Iniisip ni Howard, ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ni Sabrina na kung gusto talaga ni Howard na makasama siya, kailangan nilang maghintay ng 3 buwan para gawin iyon. Pare-pareho lang ang mga lalaki. Hindi pinahahalagahan ang mga bagay na hindi naghirap makamit. Bago pumayag si Howard sa kanyang kondisyon, tinanong niya si Sabrina kung sa hinaharap ay papayag siyang pakasalan siya. Sinabi ni Sabrina na maaga pa para doon. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari? Ang totoo, masyadong mapagmataas si Sabrina upang ipakita na gusto niya ang sinabi ni Howard. Kaya sa gabi, dumating ang dalawa sa restaurant noong 2003 na matagal nang sarado. Ngunit dahil si Howard ang may-ari, pwede siyang pumasok kahit kailan niya gusto, di ba? Tila masaya si Sabrina sa ideya. Natapos na ni Howard ang pag-unlock at sinabi niya kay Sabrina na pumasok at magpakasawa. Sinabi ni Sabrina na nagugutom siya. Sinabi ni Howard na magluluto siya ng espesyal na pagkain para sa kanya. Naghahanda si Howard ng espesyal na pansit para kay Sabrina. Ipinaghahanda ang mga sangkap at pagkatapos ay inilagay ang pansit sa kaldero. Pagkaraan ng ilang minuto, handa na ang espesyal na ramen mula sa restaurant noong 2003 na ginawa lalo na para kay Sabrina. Ang mga kagamitan ay bagong-bago, hindi pa nagamit. Ipinaghahanda niya si Sabrina ng upuan upang umupo at sinabi na malinis ang mga upuan araw-araw. Humanga si Sabrina sa lahat ng pag-aalaga na ginagawa ni Howard sa restaurant na ito. Tinuruan ba siya ng ex-girlfriend niya ng mga ganitong bagay? Iniisip niya na tinatanong niya lang dahil sa panaginip, hindi siya tinrato ng ganito. Tumingin si Howard sa kanya na may panunukso, at tinanong kung sigurado ba siyang gusto niyang malaman ang sagot. Ngunit sinabi ni Sabrina na kalimutan na iyon. Nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay nagsimulang kumain siya ng sikat na noodles mula sa restaurant ng 2003. Si Howard, na kanina pa siyang pinagmamasdan, ay nagsasabing talagang kamangha-mangha siya. Nahiya si Sabrina at sinabing tumigil siya sa pagsasabi ng mga ganoong bagay o hindi na siya makikipag-usap sa kanya. At sinabi ni Howard na huwag siyang magalit, nagbibiro lang siya. Tinanong niya kung totoo ba ang sinabi niya kanina, at sinagot niya ng oo, talagang totoo iyon. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay at tinanong, sa pagkakataong ito ay seryosong tumitingin sa kanyang mga mata, kung gusto niya maging nobya niya. Tinitigan siya ni Sabrina nang hindi nagsasalita, sinusubukang intindihin kung seryoso siya. Muling nagtanong si Howard na nakatingin sa kanyang mga mata kung gusto niyang maging nobya niya. Sinabi niyang hindi siya mukhang seryoso, kaya sinabi niya kung gusto niya, pupunta siya sa kanyang opisina at ipapahayag ang kanyang pag-ibig sa kanya sa harap ng lahat. Ngunit sinabi ni Sabrina na tsismoso silang lahat, ayaw niyang marinig silang tsismisan tungkol sa kanya. Sinabi ni Howard na alam niyang sasabihin nilang isa lang siyang walang silbing laruan na ginagamit at pinagsasamantalahan ang pera niya. Pero sa totoo lang, naiinggit lang sila sa kanya. Ang makipag-date sa isang babae na katulad niya ay sulit kahit makarinig ng ganoong mga komento. Sinabi ni Sabrina na iba na siya kaysa dati. Nagtanong siya, iba paano? At sinabi niya ngayon ay matalas na ang kanyang dila. Tinanong niya kung hindi niya gusto, ngunit tinanong niya kung nagbago siya ng malaki dahil sa kanyang dating nobya. Nahiya si Howard sa tanong at umiwas lang, sinasabing lagyan niya ng suka ang kanyang pasta, masarap ito. Nang abutin niya ito, mabilis niyang inalis ang kanyang kamay at sinabi, sa totoo lang, mas mabuting huwag na dahil sobra na siyang maasim. Ang bahagi na ito, ayon sa tagasalin. Hindi mahanap ng mga tagasalin ang tamang termino sa Chinese, ngunit sa madaling salita, nagbiro siya sa kanya, isa sa mga biro ng mga magkasintahan at iba pa. Kaya sabi ni Sabrina, nabusog na siya, masarap ang pasta. Sinabi ni Howard na kung talagang gusto niya, maaari siyang dumalaw sa kanya araw-araw, ihahain niya sa kanya ang lahat ng uri ng pasta na ginagawa nila doon. Nahiya si Sabrina at tumayo, kinuha ang kanyang jacket at sinabing, mas mabuti na siyang umalis.
Hindi maintindihan ng bida kung bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin, sinabing maaga pa, 8:00 pa lang ng umaga. Ngunit humarap lamang si Sabrina sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan, sinagot niya, ano iyon? At nagtanong siya, kung seryoso siya tungkol sa kanilang relasyon, agad niya itong niyakap at sinabing, oo. Nagtanong siya kung maaari siyang maging mas pasensyoso sa kanya, wala siyang sinabi, kaya sinabi niyang kailangan niyang mangakong hindi siya tretuhin ng katulad ng ginawa niya sa panaginip. Hindi komportable ang sagot ni Howard, hindi ba siya isang monghe? Lalaki siya na may mga pangangailangan at lahat, habang banayad na hinahaplos ang kanyang braso. Kaya nakiusap si Sabrina na bigyan siya ng 3 buwan, iyon lang ang hinihiling niya, kailangan niyang mangako sa kanya. Nagkaroon ng ekspresyong, oh boy, si Howard, pero sa loob-loob niya ay naiintindihan niyang takot itong kasama lang siya para sa sex. Kaya sinabi niyang oo, nangangako siya. At niyakap siyang muli. Mukhang kontento si Sabrina rito. Bahagya siyang ngumiti, tumitig sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabihan siyang tandaan ito at huwag itong baliwalain, habang banayad niyang hinalikan ang sulok ng kanyang bibig. Ang buong pagkatao ni Howard ay nasa sabik dahil hindi pa niya nakitang ngumiti si Sabrina sa panaginip. Para sa isang ngiting gaya niyon, kayang magtiis. Ni Howard ng 3 buwan ng walang pisikal na intimacy, walang problema. Ngunit sa sandaling iyon, ang TV na nakabukas na nagpapakita ng Korean na bersyon ng TMZ ay nagsimulang mag-anunsyo na may malaking revelasyon mula sa mundo ng mga sikat. Ang sikreto ni Sonny Bai na nobyo ay nailantad, at doon nagtapos ang kabanata. Ang susunod na kabanata ay nagsisimula sa isang restaurant, ngunit hindi ito ang paborito nating restaurant na 2003. Ito ay isang marangyang restaurant, kung saan si Howard, nakasuot ng bago niyang damit na binili para sa petsang ito, ay nakipagkita kay Sabrina, na tila nagustuhan ang bago niyang taste sa pananamit. Sinabi niya ngayon na kasama niya siya, paano siya hindi mag-aalala tungkol sa kanyang itsura. Ngunit sinabi niyang hindi pa rin siya pumayag na maging nobya niya. Sinabi ni Howard, sige, pero bilang halos nobyo niya, kailangan niyang magsimulang magbihis ng maayos. Sinabi ni Sabrina sa kanya na mas lalo siyang nagiging mayabang. At siya, bilang isang mabuting simp, ay nagsabi na kung ayaw niya, maaari siyang magbago. Nagtanong siya, paano, at sinabi niya kahit paano niya gusto. Pinahihit ni Sabrina ang steak sa kanyang plato gamit ang kanyang tinidor, at sinabi, matigas ang steak na ito, tulad ng isang tao. Nagtanong si Howard kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi niyang matigas ang ulo at maliit ang utak niya. Kung may sinabi siya na hindi niya gusto, binibigyan siya nito ng malamig na balikat sa loob ng ilang araw. Agad na sinabi niya na pareho lang siya, ngunit sinabi ni Sabrina na iba iyon. Sinaktan siya nito, kasalanan niya iyon. Pagkatapos ay kinuha ni Howard ang kanyang plato na may steak at sinimulang hiwain ito sa mga piraso. Habang sinasabing, oo, maaaring mahirap akong pakisamahan minsan. At pagkatapos ay ibinalik niya ang hiniwang steak. Sinimulan niyang kainin ang karne na halos mukhang hilaw. At sinabi na kung gagawin niya ulit iyon, muli niya siyang papansinin. Pagkatapos ay nag-cross ng mga daliri si Howard na parang si Sasuke Uchiha at sinabi, iyon ang problema. Gusto ba niya maging ganoong Sigma guy na nakipaglaban sa mga lobo na nakilala niya sa panaginip? O ihubog siya ayon sa gusto niya? Nagtanong si Sabrina kung hindi ba siya pwedeng magbago ng kaunti. At iniisip ni Howard na ngayong napag-usapan nila ito, dapat silang maging tapat sa isa't isa. Ayaw niyang makipagtalo sa kanya sa hinaharap. Kaya sinabi niyang mahal niya siya at gusto niyang magbago sa mga paraan na mas makakabuti sa kanya. Ngunit kailangan niyang maintindihan na ang mga pagpapahalaga na pinaniniwalaan niya ay humuhubog sa kanyang pagkatao. At hindi na iyon magbabago. Hindi makapagsalita si Sabrina sa kanyang aral sa pilosopiya, hanggang sa magtanong siya, paano kung ipilit niya. Sumagot si Howard na ang ilan ay naglalarawan sa pagkakaroon ng relasyon bilang isang labanan. Na nagtatapos sa parehong panig na pantay ang lakas. O isa ang nagtagumpay at inalipin ang isa, kapag nangyari iyon, nawawala ang pag-ibig. At pagkatapos ay sinabi ni Sabrina, sandali lang, pero sinabi mo lang na isusuko mo ang matalas mong dila para sa akin. At iniisip ng bida, ay, nagkamali ako. Pagkatapos ay sinabi niya na ang bahaging iyon ng kanyang personalidad ay ipinanganak na kasama niya, tulad ng ugat ng isang halaman. Kung ang ugat ay hinugot, mamamatay ang halaman. Hindi siya magiging siya kung magbabago ang bahaging iyon ng kanyang pagkatao. Gayunpaman, ang ilang bahagi ay hindi gaanong mahalaga. Ang mga ito ay tulad ng mga dahon ng isang halaman na maaaring gupitin. At minsan, ang ilang maliliit na pagbabago at pagsasaayos ay maaaring gawing mas komportable ang lahat. Nagtanong si Sabrina,
Kung sinasabi niyang ang Sigma Red Pill na bahagi ng kanyang personalidad ay tulad ng ugat ng halaman, na hindi pwedeng baguhin, habang ang matalas na dila ay tulad ng isang dahon na handa niyang putulin. At sinabi ni Howard, oo, eksakto. Sa sandaling iyon, may kumuha ng litrato sa kanila habang kumakain sa isang mamahaling restoran at pinost ito sa isang WhatsApp group. Nag-umpisang magtsismisan ang mga tao sa grupo na kakabreak lang niya sa isang napakagandang babae, tapos ngayon may kasama na namang napakagandang babae. Swerte naman. Isang tao pa ang tumawag sa kanya ng kung ano-ano, hanggang sa nagsabi ang nagpost na pupuntahan niya ang lalaki at nagpadala ng wink emoji. Ang taong may profile picture na pusa ay nagsabing guluhin niya ang date dahil malamang sinasaktan na naman niya ang puso ng isa pang inosenteng babae. Sa pagkakataon din iyon, sinabi ni Sabrina na ayaw niya sa mga lalaking hindi seryoso sa relasyon at basta-basta lang nakikipag-break. Nakuha agad ng bida ang hint na naiinis pa rin si Sabrina dahil sa ex niya. Hindi naman pinabulaanan o inamin ni Sabrina ang nararamdaman niya. Sinabi ng lalaki na ang nakaraan ay nakaraan na, at siya na lamang ang gusto niyang makasama ngayon. Ngunit mukhang hindi pa rin okay si Sabrina sa sinabi niya. Mukhang hindi basta mawawala ang isyu ni Sabrina sa ex-girlfriend ng lalaki. At para lalong magpalales sa sitwasyon ni Howard, biglang may lumapit sa dating girlfriend niya at nagsabing guluhin niya ang date dahil magkakahiwalay din sila. Parehong lumingon sina Howard at Sabrina at nakita ang isang lalaki na nakasuot at maayos ang gupit na nagsabing matagal na silang hindi nagkita. Huling nagkita daw sila sa kasal ng kaibigan nilang si Samuel. Biglang pumasok sa isip ni Howard ang mga alaala kay Sharon. Agad na nagtanong ang lalaki, nasaan ang maganda mong girlfriend? Bakit wala siya dito sa iyo? Maganda at cool ang babaeng iyon. Agad na nagtaka si Sabrina sa lalaki. Lumapit ang lalaki kay Howard na nagsabing hindi niya ba kayang ipakilala ang mga magagandang chick sa mga kaibigan niya. Galit si Sabrina, tinatitigan ang lalaki ng matalim. Piken din si Howard, iniisip kung ano ang problema ng lalaki. Tumayo si Sabrina at nagsimulang umalis. Natuwa ang lalaki sa ginawa niya. Tumayo si Howard para habulin si Sabrina bago pa ito tuluyang umalis. Ngunit hinawakan siya ng lalaki sa balikat at nagsabing, wow, ang ganda naman ng chick na iyon. Astig, ano? Sa isang mabilis na galaw, pinilipit ni Howard ang braso ng lalaki na parang pinipilipit ang braso ng bata. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang bumalik si Sabrina. Umupo siya pabalik sa upuan na parang walang nangyari habang ang lalaki ay nasasaktan. Binitawan ni Howard ang braso ng lalaki at tumingin kay Sabrina na nagsabing, ano? Nagbayad lang ako ng bill. Akala ng bida na nagalit at umalis siya, ngunit sinabi ni Sabrina na hindi naman masyadong mahal ang bill, pero kung gusto niyang maging gentleman at magbayad, dalhin na lang niya siya sa sinehan at magbayad ng tickets. Pumayag naman ang lalaki. Inakay ni Sabrina ang lalaki sa braso at nagsimula na silang umalis. Bago sila umalis, tumingin muli si Sabrina sa lalaki at nagsabing bastos ito at hinamon ito na kung wala itong ibang gagawin, umalis na dahil may gagawin pa silang iba. Naiwan ang lalaki na nagsasabing, oo, sorry. Pagdating nila sa sinehan, naglakad silang magkahawak ang braso. Masaya si Howard dahil inamin ni Sabrina sa harap ng iba na girlfriend niya siya. Dumidikit siya sa kanyang tainga at marahang binubulong ang kanyang pangalan, pagkatapos ay tinanong kung dinala ba siya nito upang makilala ang kanyang mga magulang. Naisip niya, nako, akala ko tapos na ang issue tungkol sa dating kasintahan, ngunit tila hindi, at pagkatapos ay sinabing, hindi kailanman. Sinabi ni Sabrina, okay, mabuti iyon. Kaya nandyan sila sa sinehan. Bumili sila ng mga tiket para panoorin ang pelikulang Barbie na patuloy pa rin ang pagpapalabas at pinag-uusapan ng lahat. Naiinis ng kaunti si Howard sa walang katapusang patalastas bago ang pelikula. Ito ay patalastas ng isang juice brand. Ngunit ang tunay na nagpapasama ng kanyang loob ay ang babaeng nasa patalastas, sino pa kundi si Sunny. Ang batang babaeng nakasama niya sa huling laro sa mundo ng panaginip, ang isa sa bahagi ng Hot Hot Dolls. Hindi niya inasahan na makakakita ng patalastas kasama siya kahit nasa sinehan. Sa likuran nila, dalawang babae ang nag-uusap tungkol sa pinakabagong chismis na ang lihim na kasintahan ng aktres na si Sunny Bai ay naibunyag. Pinapanood ng dalawang babae ang kanyang panayam at nagkokomento na mula nang lumahok si Sunny sa Korea's Got Talent at nagtagumpay, tumaas ang kanyang kasikatan. Ngunit nagpas siyang aminin niya ang kanyang nararamdaman para sa isang tao sa tuktok ng kanyang karera. Bakit niya gagawin iyon? At sa panayam, sinasabi ni Sunny sa reporter na mas gusto ng kanyang crush ang mas matatandang babae, kaya umaasa siyang sapat na siyang pino para sa kanya.
Tinanong ng reporter kung maaari niyang sabihin kung sino ang taong iyon, at sa sandaling iyon, natigilan si Howard, iniisip na kung sasabihin niya ang kanyang pangalan, tapos na ang lahat. Napansin ni Sabrina na may mali sa kanya at tinanong kung ano ang problema. Mapatla siya, ngunit sinabi niyang ayos lang siya. Pagkatapos ay narinig niya nang sinabi ni Sonny sa reporter na mas gusto niyang panatilihing lihim ang pagkakakilanlan nito. Hindi siya isang tao sa showbiz, at ayaw niyang malantad ang kanyang buhay. Nadismaya ang dalawang babae dahil sinabi ng reporter na inakala nilang ihahayag niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang crush sa pambansang telebisyon. Ngunit patuloy na nakikipag-usap si Sonny sa reporter. Sinabi niya na pumayag lamang siyang ibigay ang panayam na ito ngayon dahil gusto lang niyang sabihin ang isang bagay sa taong ito. Pagkatapos ay sinabi niya, maaari ba tayong magkita muli? Ayokong mabuhay nang wala ka. At pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang account sa WhatsApp na ginawa niya, kasama ang mensahe, idagdag ang numerong ito at magpadala ng mensahe, hihintayin kita. At tao, ibinigay niya ang kanyang WhatsApp sa pambansang telebisyon. Isipin kung gaano karaming mga tao ang magpapadala sa kanya ng mga mensahe o kahit ng mga malalaswang larawan. Maayos lang si Sabrina na nanonood ng pelikulang Barbie habang si Howard ay nananatiling nakatigil doon, iniisip na makasumpa ang laro sa panaginip. Hindi sana siya napasok sa sitwasyong ito kung hindi dahil sa nakakalokang system na ito na nagdadala ng mga random na tao sa laro. Pagkatapos ay naputol ang eksena sa isang marangyang apartment. Nakikita natin si Sonny na nakahiga sa kama, naglalaro ng kanyang telepono. Naghihintay siya ng mensahe mula kay Howard. Talagang nahulog ang loob ng babae sa ating MC. Nagtataka siya kung ang ginawa niya ay epektibo upang makuha ang kanyang pansin. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ilang minuto pagkatapos ng pag-ere ng panayam, 10,000 mga mensahe ang nagsimulang dumagsa sa kanya. Noon, umaasa siyang magkaroon ng mas maraming tagahanga dahil iyon ang sumisimbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit ngayon ay hinahangad niyang hindi masyadong maraming mga tao ang sumusubok na abutin siya. Matapos mapanood ang pelikulang Barbie, inihatid ni Howard si Sabrina pauwi. Alam niya na ang tamang gawin ay mag-relax lang at mag-focus sa kanyang relasyon sa kanya. Kaya nagpasya siyang huwag magpadala ng mensahe kay Sonny dahil magkaibang mundo ang dalawa. Siya ay isang artista, palaging nasa spotlight, at siya ay isang ordinaryong tao na nagnanais ng normal na buhay at blah blah blah. Iyon ang laging nasasabi niya. Pagkatapos ng ilang araw matapos ang pangyayaring ito, maayos lang si Howard na nagtatrabaho sa restaurant noong 2003, nang nagsimula ng magsalita ang Korean Wendy Williams tungkol sa pinakabagong chismis. Si Sonny Bai ay tila inilagay sa yelo ng kanyang ahensya matapos i-post ang kanyang WhatsApp number sa pambansang saklaw upang mahanap ang lalaking kanyang kinaiibagan. Ang balitang ito ay gamulo sa kalagayan ng bida. Nagtataka siya kung kasalanan ba niya ito, kaya nagpasya na siyang magpadala ng mensahe sa kanya. Nang handa na siyang magpadala ng mensahe, nakita niyang may maliit na talatanungan upang salin ang mga mensahe. At ang unang tanong ay, noong nagkita tayo, ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa nila? Ano ang kinuha nila? At sumagot si Howard, ang robot na tinawag na Hill. Ang ikatlong tanong ay, may nararamdaman ka ba para sa akin? Nang mabasa ito, nagkaroon si Howard ng mukha na parang ewan. At pagkatapos ay naalala niya ang usapan nila ng pinsan niyang si Kitty noong isang araw, nang tanungin niya ang kanyang opinyon sa isang theoretical na sitwasyon kung saan may dalawang lalaki. Ang una ay isang lalaki na may pangakong ginawa sa kanya, at ang pangalawa ay isang lalaki na handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Alin ang pipiliin niya? Naisip niya ng sandali, pagkatapos ay sumagot, ang una. Ang dahilan ay simple, ang pangalawang lalaki ay mawawala ng lahat para sa kanya. Impresyonant ang isang taong gagawin iyon para sa kanya, ngunit alam niyang ang buhay niya sa kanya ay magiging crap dahil palagi siyang maaalalahanan na marami siyang utang sa kanya. Hindi na rin binanggit na maghahirap ang lalaki, hindi kayang bumili ng anuman para sa kanya, o isama siya sa labas. Bakit pa siya sasama sa kanya? Sinabi ni Howard, okay, kaya baguhin natin ng kaunti ang tanong. Sabihin nating ikaw ay isang lalaki na napapagitnaan ng dalawang babae sa parehong sitwasyon. Alin ang pipiliin mo? At si Kitty, nang hindi nag-iisip ng matagal, ay nagsabi, pareho, dahil hey, isa sa kanila ay sumuko na ng lahat para sa kanya, nasira na ang buhay niya. Kung magiging gago siya, mas mabuting maging tunay na gago, kunin na lang ang pareho. At hey, sumasang-ayon ako kay Kitty dyan, pero iyon lang ako, dahil huminga ng malalim si Howard, hindi alam kung ano ang gagawin.
Tinitigan niya ang screen ng kanyang cellphone, sa ikatlong tanong ng talatanungan, pagkatapos ay nagsimulang mag-type, ako, at sa sandaling iyon nakita natin ang batang babae sa bintana na naghihintay ng sagot ng bida. Lumitaw ang kanyang coach na nagsasabing nagluto siya ng lugaw para sa kanya at kailangan niyang kumain, o magkasakit siya. Ngunit nagtanong lang si Sonny kung gaano katagal pa siya ilalagay sa lugar na ito. Tila ang isang Mr. Chin, ang tagapamahala ng ahensyang kanyang pinapasukan, ay nagpa siyang itago si Sonny sa isang hotel room hanggang sa hamupa ang usapan. Negosyante siya, at bilang ganoon, hindi niya nagustuhan ang kanyang kilos. Maraming pera ang nawala sa kapritsyong ito ng isang teenager, kaya pinadala niya ito sa isang dayuhang bansa sa ilalim ng dahilan ng paglahok sa isang TV program, at kinuha ang kanyang cellphone at pasaporte. Inatasan din niya na hindi siya papayagang lumabas sa kwarto o gumamit ng telepono ng ibang tao. Sa madaling salita, nasa dayuhang bansa siya, nakulong sa isang hotel room na hindi makagawa ng anuman. Hindi madali maging idol, ngunit ang mahal nating Sonny ay hindi nagmamalasakit sa lahat ng ito. Ang iniisip niya lamang ay kung magmemensahe ba si Howard sa kanya sa WhatsApp habang hindi siya makakasagot, at dahil doon, mawawala niya ang pagkakataong makilala siya. Ganon nagtatapos ang kabanata. Nagsisimula ang susunod na kabanata sa coach niya na bumabasag sa pintuan, sinasabing si Mr. Queen, yung taong nagkulong sa kanya doon, ay nasangkot sa malaking gulo. Kahapon, kumalat ang mga video niya na nasa kama kasama ang asawa ng isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa industriyang ito, kaya target na siyang patayin. Pagkatapos kumalat ang video, biglang umalis at naglaho si Mr. Queen. Agad na pinalitan ng ahensya ng ibang manager ang kanyang posisyon. Ibig sabihin, malaya na si Sonny. Ang tanging kailangan nilang gawin pagdating nila ay mag-schedule ng press conference para linisin ang pangalan niya sa media bago pa huli ang lahat. Ang unang hiningi ni Sonny ay kung maaari niyang makuha ulit ang kanyang telepono. Tahimik ang coach ng ilang sandali hanggang sa tanungin niya kung balak pa rin ni Sonny na kontaken ang lalaki, at sinabi ni Sonny na oo. Wala siyang pakialam. Sinabi lang ng coach, okay, pero huwag kalimutang ihanda ang mga gamit mo para hindi tayo maantala. Kaya't sinuri ni Sonny ang mga bagong mensahe, ngunit isa sa mga ito ang nagpayanig sa kanya at pinabilis ang tibok ng puso niya. Nakita niya ang mga tugon ni Howard sa kanyang questionnaire. Siya iyon. Dapat siya iyon. Kaya't pumunta siya sa pintuan. Sa huling tugon, sa tanong kung mayroon ba siyang naramdaman para sa kanya, at para bang isang balde ng malamig na tubig. Ang tugon niya ay, Sonny, please, isipin mo ako bilang isang patay na tao. Hindi iyon ang sagot na gusto niya, ngunit at least siya iyon. Sumagot si Howard sa kanya. Makaraan ng ilang sandali, nakita natin ang ating bida na nakatitig sa kanyang telepono, nawawala sa pag-iisip. Iniisip niya na kahit sino man ang piliin niya, ang isa ay masasaktan. Ngunit kung pipiliin niya ang pareho, tatlo silang mapapahamak kapag lumabas ang katotohanan. Ngunit gayon pa man, nakasave na ang contact ni Sonny. Biglang nag-vibrate ang telepono niya. Nagpadala ng mensahe si Howard sa kanya. Ang mensahe ay, Sonny, ang tanga mo. Nagsimula siyang umiyak habang binabasa ang mensahe niya. Kaya't sumagot siya na inakala niyang hindi na niya ito makikita ulit. Iniisip ni Howard ang katotohanan na noong una niyang nakilala ito, isang maisla na batang babae, ngunit isa na laging handa sa hamon. Mabilis siyang nag-mature at minsan ay iniligtas pa ang buhay niya. Mabait si Sonny, ngunit artista pa rin siya. At bukod pa rito, mas bata siya kaysa sa kanya. Ang totoo, hindi naisip ni Howard na magkaroon ng relasyon sa kanya. Hiningi niya sa kanya ang isang sandali. Inakala ni Howard na magiging aligaga at kinakabahan siya. Ngunit sa realidad, kalmado at relaxed siya. Makalipas ang 10 minuto, tumanggap ng video call ang bida mula kay Sonny. Nag-aalinlangan siya, ngunit pagkatapos ay tumanggap. At naroon siya, mas maganda kaysa dati. Iba't ibang emosyon ang bumabagabag sa puso ni Howard sa sandaling iyon. Maraming bagay siyang gustong sabihin sa kanya. Ngunit sa huli, ang tanging lumabas sa bibig niya ay mukhang pamayat siya. At doon nagsimula ang pagpatak ng luha. Bumagsak si Sonny at umiyak ng malakas nang makita niya si Howard. Nagsasalita siya sa umiiyak na boses na nasira ang makeup na inilagay niya. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala. Nakita na niya ito na walang makeup. Noong tumatakas sila sa panganib sa laro, pareho silang marumi at punit. Umiyak si Sonny sa mga alaala. Nag-usap ang dalawa ng ilang oras, mula sa mga nangyari sa laro sa panaginip hanggang sa mga hirap sa trabaho. Tungkol sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine, ang posibleng ikatlong digmaang pandaigdig, at iba pa. Hanggang sa isang punto, sinabi ni Sonny na mahal niya siya.
Kaya't kailangan ni Howard na magbigay ng angkop na tugon. Sinabi niya, pasensya na, Sonny. May girlfriend na ako ngayon. At mahal ko siya ng sobra. Sinabi niyang alam niya, ngunit gusto pa rin niyang makita siya ng personal. Hindi ba sila pwedeng magkita? Sumagot si Howard na walang dahilan para magkita sila. Bukod dito, sigurado siyang maraming lalaki ang in love sa kanya. Marami siyang options. Sikat na si Sonny ngayon. Pagbalik niya sa Korea, maraming journalist at paparazzi ang naghihintay sa kanya. At tiyak na magiging parang mga buwitter sila sa buhay niya, naghihintay ng anumang chismis tungkol sa kwento ng pag-ibig niya. Hindi niya pwedeng isugal ang pakikipagkita sa kanya ng personal. Masyadong risky. Napakalaki ng tsansa na mahanap ng paparazzi at ibunyag ang buhay niya. May problema na si Sabrina sa ex-girlfriend niya. Isipin kung gaano siya magagalit kung mangyari ito. Kahit ipaliwanag niya sa kanya na si Sonny at siya ay may espesyal na klase ng pagkakaibigan. May malaking sikreto siya sa buhay na ang larong panaginip na ito. Kung magiging sikat siya dahil sa pagiging karelasyon ng isang celebrity, anumang gawin niya ay mapapansin at susuriin ng publiko. Lalabas siya sa TMZ, Entertainment Tonight, at lahat ng klase ng gossip shows na namamayagpag sa ganitong klaseng chismis. Ayaw niyang maging ganoon ang buhay niya. Disappointed siya noong tumanggi itong magkita. At pati si Howard ay medyo disappointed na kailangang gawin ito. Dahil alam mo, hindi madaling tanggihan ang isang mayamang at sikat na kagaya niya. Pero ayun nga, ang lumabas kasama ang iba bukod kay Sabrina ay hindi pwede. Pero bukas siya sa pakikipagkaibigan, di ba? At sa ganitong paraan, lumipas ang mga araw, mga kaibigan ko. Nagdaos si Sonny ng press conference para tapusin ang mga chismis na siya ikinulong at kung ano pa. Sa katunayan, nagkasakit lang siya at nagdesisyong magpahinga muna. Yun lang. Tungkol naman kay Howard, kasama niya si Sabrina na bumisita sa mga kamag-anak niya. Dahil ang anak ng pinsan niya ay nagdiriwang ng 30 araw ng buhay at gusto nilang magtipon-tipon lahat. Para maiwasan ang hindi kinakailangang atensyon, nagdesisyon si Sabrina na magmaneho ng mas di kagarbong kotse. At nakakatawa para kay Howard na ang mas di kagarbong kotse niya ay napakaganda pa rin. Mabibighani ang nanay niya pag nakita ang maganda niyang girlfriend. Binuksan niya ang trunk at ipinakita ang mga munting regalo na dinala niya para sa pamilya niya. Ayon sa sinabi niya tungkol sa mga kamag-anak niya, may mga 15 tao sa pamilya. Pero kung isasama ang ibang mga tito, asawa ng mga tito, mga pamangkin at lahat, well, sabihin na lang natin na higit sa 50 na regalo ang dala niya. Naalala ni Howard si Kristo Jesus. Kaya pala sa nakaraang 2 araw, paulit-ulit siyang nagtatanong tungkol sa mga kamag-anak niya. Pati ang mga damit na suot niya ay binili niya. Bumili siya ng bagong suit, pantalon, wallet, at pati na brand name na relo. Sinabi niyang pinayagan niya ang pinsan niyang si Kitty na sumabay sa kanila sa kotse, at darating na ito. Lumipas ang ilang oras, at dumating na si Kitty, at namangha siya sa regalo ni Sabrina. Isang state-of-the-art na iPad. Hindi niya kailangang bumili ng ganon kamahal na bagay para sa bata, pero sabi ni Sabrina na sana magustuhan niya. At syempre, gustong-gusto niya ito. At nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano kagaling si Sabrina, sabi niya na magugustuhan niya ang biyahe na ito, at nagsimulang magsalita tungkol sa mga kamag-anak, kung sino-sino sila, at kung ano pa. At talagang mainit ang pagtanggap ng pamilya ni Howard kay Sabrina. Agad tinanong ng tita niya kung nagugutom siya pagkatapos ng mahabang biyahe, at namangha sa dami ng mga regalo. Pumasok sila, at nakilala ni Sabrina ang pamilya. Nakilala niya ang tiyo ni Howard, na kilala rin bilang ama ni Kitty, na humanga na siya ay vice manager ng isang higanteng kumpanya sa kabila ng kanyang kabataan. At hindi nagtagal, binigyang diin ni Kitty na kahanga-hanga siya, na kapag lumaki siya ay magiging katulad niya. Maglilibot si Sabrina sa ibang bahagi ng bahay, at sa sandaling iyon, tinanong ng ama ni Kitty kung galing siya sa isang mayaman at maimpluwensyang pamilya. Kumpirma ni Howard, ngunit binanggit na huwag masyadong makialam dito. Pagkatapos ay sinabi niya na kahit mahirap sila, mayroon silang sariling dangal. Maraming regalo ang dinala ni Sabrina para sa kanila, na nagpapakita na isa siyang mapagbigay na babae, ngunit gaano man kaganda ang kanilang relasyon, hindi niya maaaring gamitin ang pera nito bilang kanya. Sumasang-ayon si Howard, ngunit pagkatapos ay binanggit ng tiyo ang malaking utang ng kanilang pamilya, at sinabing nais niyang bigyan siya ng regalo kapag nagpakasal sila, ngunit kinikilala ang hirap sa pera. Inihayag ni Howard na ngayon ay nagmamay-ari siya ng isang noodle restaurant at kumikita ng sapat na malaki upang mabayaran ang utang ng pamilya. Determinado siyang gawin iyon at sa loob ng ilang taon, maaayos ang lahat. Habang lumalalim ang gabi, sina Howard at Sabrina ay nasa guest room.
Tinanong ni Sabrina kung nagustuhan ng mga kamag-anak ang mga Reg Along dinala niya, ngunit sinigurado ni Howard na nagustuhan nila, kahit na masanay sila sa simpleng pamumuhay at maaaring hindi komportable sa kanyang maluhong paggastos. Pinagsisisihan niya na hindi niya ito naisip ng mas maaga, nag-aalala na baka mali ang isipin nila tungkol sa kanya. Hinaplos ni Howard ang kanyang ilong, sinasabing huwag mag-alala. Humanga sila sa kanyang kagandahan at mabait na personalidad, at nag-aalala na baka iwan niya siya. Nagtanong si Sabrina kung ano ang mangyayari kung hindi aprobahan ng kanyang mga kamag-anak ang kanilang relasyon, ngunit iniangat ni Howard ang kanyang baba, sinisiguro sa kanya na hindi nila gagawin iyon. Nangako siyang walang makakapaghiwalay sa kanila, kahit ano paman. Nagbiro si Sabrina tungkol kay Howard na pawisan at iminungkahi na maligo siya. Biniro niya na maaari silang maligo ng sabay, ngunit tumanggi siya dahil may mga kamag-anak sa bahay. Sinabi niyang magpakasaya sila kapag wala sila, ngunit sinabi niya sa kanya na itigil ang kalokohan. Pagkatapos maligo, handa na si Sabrina matulog. Binalaan niya si Howard na magpakabait, na sinagot niya ng pabiro, na hindi niya iisipin ang kahit ano kung hindi niya ito nabanggit. Nakasimangot si Sabrina na parang walang magawa, sinasabing wala siyang magagawa sa kanya, hindi dito at hindi ngayon. Natatawa si Howard, pakiramdam na tinutokso siya. Sumang-ayon siyang magpakabait, at humiga silang magkasama na magkahawak kamay. Napansin ni Sabrina kung gaano nagbago si Howard mula nang magkita sila sa panaginip, minsan iniisip kung siya pa rin ba ang parehong Sigma Red Pill na humahabol ng mga ligaw na lobo. Napansin din niya ang pagbabago kay Sabrina. Dati siyang kasing taas ng prinsesa, hindi man lang niya titingnan ang pinakahuling lalaki sa mundo. Pero ngayon, dumadalaw siya sa kanyang pamilya at bumibili ng mga regalo, nag-aalala tungkol sa pag-impress sa kanyang mga biyenan, hindi nagrereklamo sa kabila ng simpleng tirahan. Pumikit si Sabrina at ngumiti, kinikilala na nagbago na silang pareho. At dito nagtatapos ang kabanata ngayong araw, mga kaibigan.